kay Ate Lizelle. Hi guys! Welcome back to my channel. If you guys are new here, my name is AJ and I'm a Filipino expat living and working in Dubai, United Arab Emirates. So for today's video, we will be doing a house tour. Wow, house tour. So papakita ko sa inyo yung bahay namin dito sa Dubai. Ang weird lang kasi ako na yung gagawa ng house tour ngayon. Kasi just a quick story. Lalo na nung COVID, syempre, mga times na walang work, ganyan. Hindi tayo makapunta ng work. Mahilig ako manood ng house tour. If for example, sa Philippines, yung Preselo ata lahat na ng bahay dun. Napanood ko na lahat ata ng bahay dun kasi parang na-excite ako tsaka na-happy ako pag nanonood ako ng mga house tour. Siguro kasi syempre, in the future, pagka gusto na namin magpagawa ng bahay, meron akong mga ideas kung ano yung mga gusto naming design, ano yung mga gusto naming ilagay sa house namin, ganyan. So, ayun. Kaya na-happy ako. Kahit hanggang ngayon, even though nandito na ako sa Dubai, yung mga bahay naman dito sa Dubai yung pinapanood ko. Ang pinapanood ko dito si Nestor. Meron siya mga, hina-house tour siya sa Palm Jumeirah, sa Jumeirah Golf Estates, tapos iba pa madami. So, ang hilig ko talagang manood ng house tour. So, ngayon, ako naman yung gagawa ng house tour. And I hope sana ma-enjoy niyo din tong video na to. And then after that, after the house tour, at the end of this video, I'm gonna be sharing with you yung informations about how much yung rent namin dito sa Dubai, ano yung naging payment terms namin, ano yung mga binayaran namin, tapos siguro magkano yung nagiging utilities namin dito sa Dubai. So just for context, we are living in a 2-bedroom apartment with 2-bedroom apartment plus hall. Yun yung tawag nila dito. And then, meron kaming 2.5 na bathroom. So, 2 full bath and then isang powder room. Later, ipapakita ko din yun sa inyo sa lahat. So, let's proceed with the house tour. So, ayan, start ako dito sa main door namin. So, ayan. Ito yung main door namin. Yan yung main door. Ito yung entrance namin. Tapos, merong shurak dyan. Dyan yung, ayan, may shurak dyan. Dyan yung, namin, vacuum. Tapos, ito yung dining. Tapos may box dyan, syempre, balikbayan. Box. Ito, mirror. Yung mirror namin. Ito, galing to sa sister ko kay Ate Lizelle. Kasi doon sa dati niyang bahay. Tapos, dito naman, andito din yung shurak namin. Ito, sa akin to, tsaka kay Rendel. Ito, kila tita, tsaka kay Bianca. Tapos yan, meron dito may full mirror, kaya titignan, tapos meron kami may plants. Ayan, tapos inopen ko lang yung lights kasi medyo parang madilim kanina. So ayan, ito yung dining area namin. So dito, meron kami dito sa may tabihan na. Ito yung main door. So ito yung powder room saka yung kitchen. So silipin natin. So, this is the powder room. Ayan. Diba? Kaya 2.5 siya. So, may powder room, may sink, tapos may toilet. Ayan. Tapos, meron ding lalagyan dito ng towel. So, ayan. Pwede ito sa mga guests or pwede namin gamitin, ganyan. Pag may guest kami, meron silang sariling CR. Then here naman, so here on the right side, after powder room, yung kitchen. Yan, ito yung kitchen namin. Ayan. So, yan yung ref. Yung kaming 2-door na ref. Ano to may sarili din siyang pintuan. Ayan. Closed siya. Tapos meron din kami ditong mini dining. So, just in case na ayaw mo dun sa may dining sa labas, pwede ka dito kumain. Tapos may mga extra kami na seats just in case na merong mga visitors. Then, ito yung namin, lutuan. Yan. Diyan yung rice cooker. I think 1, 2, 3, 4, 5. 5 na burner. Tapos ito, meron kaming stove. Yan, meron kaming stove. Tapos andyan yung microwave. Yan yung microwave. Tapos yung sink.
ito yung washing machine namin. Yan, dyan yung washing machine. Then, ito yung mini pantry, water namin. Tapos, may bintana din dito eh. Tapos, yan, ito yung view. Yan yung view sa labas. Yan ang view sa labas. Yan siya. So, yan siya. So, para at least kapag nagluluto, pag hindi masyado maamoy. Kasi yan, may mga cabinets kami. Yan. Yan yung cabinet namin. Diba? Nice namin yan kasi. Then, ito mga parang pantry rin sa mga condiments. Ayan. Ayan. So, yeah, maraming cabinets. Ito yung mga cabinets namin. So, ito yung mga cabinets namin. At least, madami siya. So, marami kaming pwedeng paglagyan. Ayan. So, ayan yung mga cabinets. So, ayan. Di ba? Sorry guys, sariling sikap lang din kasi ako mag-house tour. So, ako lang. So, ano muna tayo? Yung POV ko muna. Ayan. So, ayan. Yung kanong ba? Diba? Ayan, ang aming kitchen, ang aming ref, aming informal dining. We have an informal dining room. Formal dining, tas yan. Diba? Maluwag din yung space namin eh. Actually, feel ko nakikita nyo naman din na to sa iba kong mga videos. Kasi diba? Tawag dito. Pagka nagluluto ako, nag-video ako dyan. So, ayan. Tingnan muna natin ang ilaw para di sayang kuryente. And then, going back from our hall. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na hall. Ayan. Ito. Nandito yung iba namin mga kasama. So, pakita ko lang sa inyo yung, kasi syempre ito yung private space. Ayan, meron silang TV dito. Ito yung private space nila eh. So, ayan, ang view. Ayan. Ayan. O, diba? Ayan ang view. Ang ganda nito kapag gabi. Diba? Ito ang views and opinions. Ayan. So, ayan. Ayan ang view. Okay, close natin yung ayan yung bintana. Open ko lang din yung light. Ayan. So, ito yung space nila. Sa hall. Tapos yan. Nilagyan lang. Kasi may mga cabinet sila here. Tapos nilagyan lang nila ng ganyan para at least hindi naman masyado kita. Tapos, punta tayo dito sa isang room. Ay, wait lang. Tapos, yan, diba? O, diba? Tapos ito, may hall ulit. Ito na yung papunta ng mga bedroom. So, ito yung isang bedroom. Ito yung isa pang bedroom. So, mas pinili kasi nila doon kasi mas malaki yung space. So, ang ginawa namin dito sa isang bedroom, ito yung ginawa naming living space. Ayan, o. Living space. Ayan yung TV, electric fan, tapos itong sofa. So, at least kapag meron kaming visitors, nagiging sofa bed to. Actually, matagal na sa akin itong sofa na to. Sobrang tagal na sa akin itong sofa na to. Nagiging sofa bed yan na full bed na queen size. So, ayan. Meron din ditong bintana. Yung view din yun sa kitchen. Yung view sa kitchen, yun din yung view dito eh. Ayan. Yan yung view. Tapos, ayan si Kali. Yan yung favorite, place. Uupo lang siya dito. Uupo siya dyan. Tapos, titingin lang siya dyan sa labas. Pati dun sa kwarto namin. Basta uupo lang siya. Tapos, siya. People watching. Or car watching. Ayan na oh. Ayan oh. Excuse me, this is my place. Ayan, dyan lang yung niya, space niya. Favorite niya yan. Tapos, ayan. Tapos, mayroon ditong cabinet. Malaking cabinet dito eh. Ayan. Malaki yung cabinet. Ayan, maraming cabinet. Ayan sa kanila. Ayan, diba? So, ginawa namin siyang living space kasi since mas gusto nila doon para mas malaki yung space, para at least kunwari meron din kaming guests, meron silang pagsistayan. So, ayan, diba? Ayan, pwede silang pagstayan. So, ayan. This is the bedroom. Ayan, ito yung bedroom namin. Yung si Kali. Tapos pala, since ito kasing room itong apartment namin, wala kaming balcony. So, ang ginawa namin, dito kami nagsasampay. So, meron kaming, ayan o, meron ganyan, tapos meron ganito. Para hindi din,
para mabango din ang damit kasi nasa loob. Kasi pag sobrang init, bumabaho din yung damit. So, ayan, meron kaming sampayan dito sa, may sampayan kami dito sa room. And then, nandito din yung isang bathroom. Open natin. Ayan. So, ayan. Ito yung kanilang bathroom. So, mayroong bathtub. Ayan. May sink. Tapos, merong toilet. Ayan. Hindi na masyado pakita. Yan ang kanilang bathroom. Ayan. Diba? Ayan ang bathroom nila. Ayan ang bathroom. Ala, si Kali. Ayan, si Kali. After that, tawag dito. Punta naman tayo sa room namin. Yung room naman namin, katabi lang din itong room na to. So, this is our room. Ayan, di ba sobrang liwanag. Ayan, dito sa room namin, meron kaming, ang tawag dito, meron kaming ganyan. Ayan, meron kaming bar. Ayan, nilalagay namin dyan yung mga iba naming mga kagamitan or foodie. Ayan, tapos meron dyan sa baba. Tapos meron lang din ako dito pallets. Kasi ang plano namin dito, maglalagay kami ng mga coffee syrup, ganyan. Ayan. Tapos ito, ayan, full body mirror. I think nakita nyo na din ito. Tapos yung sa likod, nandyan lang yung mga iba naming gamit. Ayan. Then, punta naman tayo sa aking bathroom. So, this is our bathroom. So, dito sa aming bathroom, ayan, meron kaming sink. Ayan, may toilet. Tapos, may ganito. Medyo ito yung mga panglinis namin ng CR. Ito, hindi ko sure kung ano to. Sabi nila bidet ata to. Pero mayroon din naman kaming bidet doon. Before daw ata, bidet. Or, ito ata yung pinaghuhugasan nila ng paa. Kasi syempre yung mga Muslims nagpipray sila. Bago sila magpray, nag-ano muna sila. Hugas ng feet. Ayan. So, yan ang aming bathroom. Ayan. Ito yung aming bathroom. Yan yung shower. Ito yung dito kasama dun dito sa bahay. Binili lang namin yan sa IKEA. Tapos, i-close mo lang siya. Ayan. I-close mo lang siya para kapag hindi maano yung tapos yan. Yan yung shower namin. Shower area. Yung shower area. Kasi ang ginagamit naming body wash, hindi po dahil may baby kami dito, pero dahil sensitive po yung skin namin. Medyo sensitive kasi yung skin. So, kapag matapang masyado yung body wash ko, yung malakas yung amoy, nag-rashes ako, especially ako. Kasi yan, meron lang kaming bintana dito. Yan yung bintana namin. Tapos nag-open na siya para at least kapag kailangan mo ng hangin dito sa loob, merong bintana. Kasi yan, ito lang yung mga, ayan. Kasi ito lang yung lalagyan namin ng mga toiletries, yung mga stocks namin dito sa CR, yan, ito yung shampoo ni Kali, laundry, hand wash, yan, mga stocks yan, skincare, toothbrush. Tapos guys, ito, if you guys are here in Dubai, marirecommend ko to kasi sobrang mura lang nito sa Amazon. I think 20 something lang. 20 to 25, parang ganun. It's Goredge Air Power Pocket. Mabango siya sa CR. Tapos tumatagal talaga siya. Ayun nga, up to 30 days. Ayan. Tapos, yan, mga gamit. Tapos, ito lang yung sa skincare namin. Skincare, ito yung laundry namin. Tapos, ito yung vanity mirror. Ayan. Diba? Vanity mirror, hello. Yan. Ito yung CR namin. Tapos, ayan, meron nandito sa likod na sabitan ng towel. Tapos, meron parang ano lang sa shaper. So, ayun. Ayun. In here. Ayun na naman siya. Nag-moment na naman si Kali. Hi, Kali. Ayun, wait ha. Baka medyo madilim. Ito yung sofa namin. So, this is our sofa. Ayan siya. Tapos, ito yung ano namin, parang living area. Living area. Tapos, meron kaming TV. And meron kaming electric fan. Ayan.
Meron kaming design. Ito stitch. Ito from Miniso. Ito yung nabili namin sa France, sa Paris, sa Disneyland. Yan. Tapos yung speaker namin. Tapos yung TV. I think 60 something. 65 ba to? Na inch yan. Tapos meron kami dito na table. Tapos itong Dyson fan. Yan, meron kami dyan. Itong table na to kasi para at least, for example, kunwari ganyan. Ayan o. Ngayon, nanonood kami ng TV, tapos kumakain kami ng snack or something. Or gusto namin mag-work dyan. Ayan, pwedeng umupo dyan kasi natataas to eh. Natataas siya. Pwede mo pa siyang itaas. So, ito nabili lang din namin sa IKEA. Ayan, like for example, dyan yung iPad ni Rendel. Ayan. Tapos, so ayan. Ayan. Yung donut light, that's my favorite. Diba? Favorite ko yan. Sa IKEA sa IKEA din namin yan nabili. Yan, si Alexa. Ayan, ito si Alexa ang aming robot. Yan si Alexa, bigyan sa amin ni Bern. Tapos itong Bose na to, super tagal na sa amin. 3 years na ata, nabili pa namin to nung time na nandun pa kami sa dati naming bahay sa Dubai South. So, ayan. Tapos, andito yung meron na kaming area dito na nakalagay yung lights. Yan, IKEA din to. This electric fan is from Xiaomi. And then we have itong sa Muji na air humidifier. Yan. Tapos may CCTV lang kami for Kali. Kasi ito yung mga pabango na ginagamit ko for the humidifier. Yan. Nabili ko lang to sa Marks and Spencer's Home. Yan, ito yung mga flavor niya. Neroli, lime, and bergamot. This one is green tea and fig. Ayan. So, ayan. Tapos meron kaming plant. Ayan. Actually, may plant din kami dun sa may CRE. So, ayan. Tapos, wait. Ito yung bed namin. Yan. Ito yung bed namin. Tapos, ito yung working area ko. Yan yung working area ko. So, dyan ako nag-work. Kasi, syempre nga, work from home ako. Tapos, yan yung bed namin. Ayun si Kali, nag-ano na naman siya. Car watching and people watching. Ayan. Tapos, yan yung, ano namin. Kasi itong room namin, corner siya eh. So, ayan o. O, diba? Ayan siya. Ayan siya. Yan yung view namin sa labas. Ayan. Actually, ipapakita ko naman na ito sa inyo before. Ayan. O, diba? Ayan yung view namin sa labas. Ayan. O, diba? Yan. Ito. Ayan. Ito ang aming room. So, ayun. I think, yun lang naman. I think that's all for our house tour. So now naman, i-explain ko na sa inyo kung magkano yung rent namin and magkano yung rent, ano yung naging payment terms namin, tapos ano yung mga binayaran namin dito, tapos a quick background or kung how much lang din yung mga utilities namin dito. So now, we are going to tackle about yung rent namin, yung payment terms, yung magkano yung mga paunang bayad namin, and magkano ba yung mga nagiging utilities namin. So, just again, for context, we are renting a 2-bedroom plus hall apartment with 2.5 bathrooms. Rent namin ay 76,000 dirhams per year. Yes po, 76,000. Ang rent po dito sa Dubai ay yearly. So, yun yung rent namin, 76,000 per year. More or less, monthly, it's 6,333. So, yun. So, ganun po talaga dito sa Dubai. Medyo mahal po talaga yung bahay. I-explain ko sa inyo yung naging payment namin bago kami lumipat dito sa bahay. So, ang breakdown, meron kaming agency fee with VAT. Yun yung agent namin. That's 4,250 dirhams. Meron kaming security deposit dito sa building na 3,500 dirhams. And then, the ejari fee. Ejari fee, 250. Yung ejari kasi is
Ito yung official tenancy registration system dito sa Dubai. So, meron siyang 250 dirhams na payment kapag ka magkukuha ka ng Ejari. Kasi ito yung parang, yung purpose ng Ejari is parang i-register lahat ng tenancy contract in a central government database. Para din to protect your right as a tenant and yung landlord. And then, so ayun, Ejari fee na 250. And then, since ang payment terms namin dito ay 4 checks, so yung 76,000, divide mo sa 4, that's 19,000 every 3 months. So, nag-start kami dito ng December. First namin dito is December. So, yun, nagbigay kami agad nag-cash out agad yung 19,000 kasi advance dito Advance ng 3 months yung payment. So, for example, yung December, nag-start kami din December, bago kami lumipat dito, binayaran agad namin yung 19,000. So, 19K, that's for December, January, February. Tapos, the rest, yun mga susunod na mga checks. Meron pa ding security deposit for DEWA. As far as I remember, I think that's 2,000 dirhams. So, may bayad na 2,000 dirhams dun sa DEWA. Makukuha mo lang yon pag di ka na magre-rent. Like for example, kunwari ako, nag-rent ako, tapos nag-deposit ako sa DEWA, tapos after kunwari aalis na ako ng Dubai, ganyan, makukuha mo ulit yung 2,000. So, meron kang security deposit sa DEWA. So, hanggang nagre-rent, nandun lang yung security deposit mo. So, pala, since kasi itong building namin is chiller free, so wala kaming binabayaran na chiller. Merong iba kasing mga building na ibang building kasi na pinagbabayad ka ng chiller. Pero dito sa amin, ang nagko-cover yung management na nitong building. Sila yung nagko-cover so chiller free. So malaking bagay din na kapag naghahanap kayo ng rent dito sa Dubai, check nyo kung chiller free, especially kung lagi kayo nandito sa bahay, lagi kayo nag-aircon. Lalo na ngayong summer, sobrang init. So maganda na chiller free din kayo para at least hindi masyadong malaki yung binabayaran nyo. Also pala, just for tips, kasi kami, di ba meron kaming agency fee since nga this building is being managed by a property management. So may agent talaga siya. Hindi kami makaka-diretso sa landlord. So if you guys are here in Dubai and are planning to rent a house or an apartment, kung makakakita kayo ng direct to landlord, much better. Yun nga lang, syempre kung direct kayo sa landlord, kayo yung mag-aasikaso ng lahat, yung tenancy contract, yung Ejari, yung mga DEWA, kayo yung mag-aasikaso nun. Kumbaga parang do it yourself, DIY kayo. Pero, mas less yung babayaran nyo. Like for example, sa amin, yung agency fee namin, 4,250, bayad lang namin sa agent yun. So, yun. So, kung nagpa-plan kayo to rent here in Dubai, tapos nakakuha kayo ng direct to landlord, then much better. Tapos dito pala guys sa Dubai, just to give you some info, meron kasi ditong RERA calculator. Ang meaning ng RERA ay Real Estate Regulatory Agency, RERA. So, to make the rental agreements legally binding, transparent, and standardized. So, like for example, 76,000, so may RERA calculator. May RERA calculator ang government. So, talagang kinokontrol ng government yung mga rents. So now, sa RERA calculator, dun mo makikita kung may increase ka next year or kung wala ka increase, kung stay ka lang dun sa amount na yun. Kasi dun pwede mo ilagay kung kailan nag-start yung contract mo, kailan mag-i-end, saang area kayo, ano ba yung nirerentahan nyo, 1 bedroom ba, 2 bedroom, studio, dun yung ilalagay. Tapos ilalagay nyo dun yung current amount nung nung rent. Makikita nyo doon kung may increase ba or wala. So, try kong magbigay ng example here nung itsura ng RERA calculator. So, ayun. Makikita mo doon kasi kung wala kang increase. Yun yung isa sa mga magaganda dito sa Dubai kasi very controlled talaga siya ng government. So, maganda yun kasi nga, syempre, at least, so as a tenant and landlord, makikita mo doon kung magkano yung magiging renta. So, makikita mo doon kung pwede kang i-increase or hindi na. So, okay. So, when it comes to utilities naman, yung utilities na binabayaran namin dito,
yung gas, kasi centralized yung gas namin. And then, yung DEWA, which is yung Water, Electricity, and Association dues. Ang DEWA, guys, ang DEWA kasi, nagko-consist na siya. Kumbaga para sa ating sa Pilipinas, Meralco, Meralco and Maynilad. Dito naka-centralized na eh. So, ang kino-cover na ng DEWA dito is yung electricity, yung water, yung housing, and yung sewerage. So, sa isang bill na siya. So far naman, since lumipat kami dito, I think ang nakita ko lang na tumaas yung rent ay yung DEWA namin. I think January kasi may mga bisita kami noon, pero that's around, I think 800 lang. Parang ang alam ko 700 or 800, yun na yung pinakamataas namin na DEWA. So imagine, so 5 naman kami. Sabihin na natin dun sa 800. 160 dirhams lang kami per month na DEWA, 'di ba? So ayun, so yun yung DEWA. So I think so nag-range siya ng 700 to 800 kasi like for example ngayong nung last na namin nung July, ang July namin 694.31 lang. O di ba? Around 140 dirhams lang kami per head. And then sa gas, since kasi dito yung building centralized din yung gas. So meaning walang tangke-tangke dito, walang tangke, meron siyang centralized. Meron sariling yung building. So I think ang alam ko nag-range lang siya na around 30 to 40 dirhams per month. Depende siya sa usage eh. So parang gano'n, nasa 30 to 40 dirhams yung binabayaran namin dun sa gas. And then next naman, ang internet, ang wifi namin. Yun. So yung wifi namin ngayon, 450 dirhams. 450 dirhams. Pero sobrang bilis na yun. Siyempre kasi ang laki din ang laki ng place din namin. So kailangan din namin ng mabilis na internet. Pero actually mabilis talaga dito yung internet sa Dubai. So 450, pero yung mga may plan na mag-rent, check nyo din with the service provider. Like for example, yung Etisalat or yung Du. Kasi meron silang mga promo. Like for example, yung sa amin, for 6 months, 320 lang siya. Pero naka-promo na for 6 months, 320 lang siya. And then after 6 months, dun lang mag-ano yung talagang price niya na, which is yung 450. So yun nga, yung mga binayaran namin dito bago kami lumipat. So we have agency fee, 4,250. Ejari fee, 250. Security deposit, 3,500. And then, yung rent na advance for 3 months na 19,000. Plus, yung security deposit sa DEWA. Ayan, around 29,000 dirhams kami bago kami nakalipat dito sa bahay. So, natakal na natin yung rent. Sana meron kayong nakuha mga idea regarding house and renting dito sa Dubai. And yung mga utilities, so yung mga nagpaplano mag-rent dyan. Sana may nakuha kayong information. So, yeah. So, I think that's all for today. So, please don't forget to like and subscribe and comment to my channel and hit the notification bell. So, just in case na meron akong mga bagong videos, ma-notify kayo. Thank you guys for watching and I'll see you on the next one. Bye!